Hati ang opinyon ng netizens at ni Coach Tim Cone kay Kai Sotto. Para sa fans, dapat nang iban si Sotto sa Gilas at sa PBA. Para naman kay Coach Tim Cone, naiintindihan niya ang gusto ni Kai Sotto. Tila sigurado pa rin naman si Justin Brownlee sa hanay ng Gilas na sasabak sa Iran, Jordan at Syria ngayong Agosto. Base yan kay Coach Tim Cone. At ang Barangay Ginebra, may bago ng import na kapalit ni Brownlee ngayong Governor's Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa usapin tungkol kay Kai Sotto, magkaiba ng paniniwala ang netizens at si Coach Tim Cone. Ayon sa ilang observers, dapat na raw iban si Sotto sa Gilas at sa PBA, habang si Coach Tim, respetado naman umano ang adhikain ni Kai Sotto tungkol sa kanyang karera. Kung matatandaan, hindi na nakabilang si Sotto sa nagdaang dalawang window ng World Cup qualifiers, dahilan para magngit-ngit ang madlang tao. Subalit para kay Coach Tim, karapatan ito ni Kai Sotto. Tutukan natin ang mga sinabi ng madlang tao at ni Coach Tim Cone sa kanilang sunurang pahayag. Narito ang pahayag ni Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Tanggalin na si Fajardo, si Brownlee, si Ramos at si Nusam. Ipalit si Kwame, si Boatwright, si Ravena, si Abando, si Belangel at si Andy Hemao. Ito taliban na si Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas or maging sa PBA for not being patriotic. Para naman kay Coach Tim Cone, sa report ni Homer Sison sa Spin, nire-respeto daw niya ang gustong tahaking landas ni Kai Sotto. Alam niyo mga playoffs, may point kung bakit ganun katindi yung naging reaction ng netizens ha. Matapos yung sunod na pagkatalo ng Gilas sa New Zealand at Australia, marami yung nanghinayang kasi nga pakiramdam nila, malaking tulong sana yung taas at depensa ni Kai Sotto, di ba? Lalo na sa pagdepensa sa loob. Natural lang na sa gitna ng emosyon ng mga fans, may mga nananawagang magkaroon ng malaking pagbabago sa lineup. Pero yung panawagang iban siya sa Gilas or maging sa PBA, opinion ng netizens at hindi nakabatay sa anumang opisyal na desisyon, di ba? Sa kabilang side, kapansin-pansin yung naging pahayag naman ni Coach Tim Cone. Kai is on his own path and we respect that. Hindi siya nanisi at hindi rin siya nagbigay ng negatibong komento para kay Kai Sotto. Sa halip, ipinakita niyang nire-respeto niya yung personal at professional na desisyon ng player. Kahit alam niya na malaking tulong sana ito para sa Gilas, di ba? Totoo rin na maraming fans ang nanghihinayang dahil sa dalawang laban na yon sa Australia at sa New Zealand, nakita yung kakulangan ng Gilas sa ring protection at interior defense. Gayunman, hindi rin masasabing automatic kung magbabago yung resulta kung nakalaro si Kai Sotto doon. Posible nakatulong siya sa ilang aspeto ng laro, pero hindi yun garantiya na mananalo sila doon, di ba? Basketball pa rin to mga ka-playoffs na nakadepende sa kabuuang performance ng buong team. Sa dulo, magkaiba lang ang pananaw ng netizens at ni Coach Tim Cone. Ang netizen, nagsasalita sila bilang isang nadismayang tagahanga. Samantalang si Coach Tim, tumitingin siya bilang isang coach na kailangan panatilihin yung respeto sa kanyang mga players kahit hindi sila magkasama sa isang window. Ang mas mahalagang tanong ngayon mga ka-playoffs, kung sa mga susunod na pagkakataon, magkakaroon ba ng pagkakataon na muling magsama ang Gilas at si Kai Sotto? Sa kabila naman ng mapait na sinapit ng Gilas sa nakaraang window ng qualifiers, tila siguradong kasama pa rin ang pambansang kupunan si Justin Brownlee. Binanggit din ni Coach Tim Cone ang posibleng pagpasok ni Benny Boatwright sa hanay. Matatanda ang kinalampag ng karamihang observers ang SBP at si Coach Tim nang imasakar ng Boomers ang Gilas Pilipinas sa huling laban. Panawagan nila, baguhin ang hanay kasama ang naturalized player. Pero base sa pahayag ng mentor ng Gilas, hindi apektado ng panawagan ng role ni Brownlee sa pambansang koponan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin ang mga sinabi ni Coach Tim sa report ng Fast Break sa fastbreak.com.ph. Siguradong kabilang si Benny sa mga pinagpipilian para sa Gilas kapag natapos na yung kanyang mga dokumento. Pero inaasahan din namin na magiging maayos na ang kondisyon ni Justin. Tinatayang 4 hanggang 6 na linggo ang kanyang recovery. Inaasahan namin na magiging handa na si Justin pagdating ng FIBA window sa Agosto. Yung pinakamahalagang mensahe rito is malinaw pa rin ang tiwala ni Coach Tim dito kay Justin Brownlee. Kahit nabanggit niyang nasa proseso pa yung papeles or nasa proseso na yung papeles ni Benny Boatwright, agad din niyang sinabi na inaasahan niyang magiging healthy, malusog si Justin Brownlee pagsapit ng FIBA window sa Agosto. So paano sa akin, malaking senyalis yun na si Brownlee pa rin ang unang option ng coaching staff para sa World Cup qualifiers. Ngayong Agosto po yan ha, isa lang naman kasi pwedeng naturalized player sa FIBA. Kaya kung pareho silang available ni Brownlee at Boatwright, malamang si Brownlee pa rin ang unang pipiliin kasi nga siya yung kabisado yung sistema ni Coach Tim. Kabisado na rin siya ng mga teammates niya.
at napatunayan na niya yung kanyang halaga sa Gilas sa mga nakaraang taon. Kung sakaling makabalik si Brownlee sa August mga ka-playoffs, malaking tulong yan sa Gilas lalo na't makakatapat nila yung Iran, Jordan at Syria dito sa second round. Alam natin pisikalan ng laro ng Iran at Jordan habang hindi rin naman pwedeng maliitin yung Syria, di ba? Kakailanganin ng Gilas ng leadership, composure at syempre yung experience ni Brownlee sa ganitong klase ng mga laban, lalo na matapos ang mahirap na window kontra New Zealand at sa Boomers, di ba? So para naman kay Boatwright, hindi ibig sabihin na wala na siyang papel sa programa. Posibleng inihahanda rin siya para sa iba pang international tournaments, kabilang ang 2026 Asian Games kung saan maaaring magamit ang kanyang serbisyo. Sa ngayon, mukhang malinaw ang direksyon ni Coach Tim. Kapag 100% na si Brownlee, siya pa rin ang nakikita niyang mangunguna sa Gilas sa napakahalagang laban sa Agosto. Samantala, nakahugot na ng bagong import si Coach Tim Cone para sa kanyang kupunan sa PBA na Barangay Ginebra. Base sa report, nakuha nito ang serbisyo ni Riley Grigsby at ayon sa mentor ng Barangay Ginebra, excited siyang makatrabaho ang bagong import na kapalit ni Justin Brownlee. Binanggit din niya na rekomendado ito kay Coach Tim ng mga dating coaches ni Riley. Narito ang pahayag ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang mga sinabi niya sa report ng Spin.ph. Puro mga gandang salita yung naririnig namin tungkol sa kanya mula sa mga dati niyang coach. Kaya excited na kaming makasama siya at makita ang maipapakita niya. Well, unang-una siguro nakakakuha ng kumpiyansa yung sinabi ni Coach Tim Cone kay Riley Grigsby kung ikaw yung fans ng Barangay Ginebra, di ba? Hindi pa man siya nakakapaglaro sa PBA, sinabi na kagad ni Coach Tim na maganda yung rekomendasyon ng kanyang mga naging coach sa G-League. Ibig sabihin niyan, hindi lang basta kumuha ng import ang Barangay Ginebra, sinigurado nilang may magandang background at may potensyal na bumagay sa sistema ng team. Pero aminin na natin, napakalaki ng sapatos na kailangan po na ni Grigsby, di ba? Hindi biro yung papalitan niya dahil si Justin Brownlee ang pinag-uusapan natin dito, isang 7-time champion import na halos naging simbolo na ng Barangay Ginebra sa Governor's Cup. Kaya sigurado mataas agad ang magiging expectations ng fans dito kay Grigsby pagdating pa lang niya sa unang laro. So sa tingin natin, hindi rin naman naasahan ni Coach Tim na maging eksaktong kopya siya ni Brownlee. Malamang gagamitin niya ang sariling lakas ni Grigsby, mas batang katawan, G-League experience, at mas mataas na energy habang unti-unting iniaangkop sa triangle offense ng Barangay Ginebra. Kung mabilis siyang makaka-adjust sa sistema at magiging mahusay sa depensa at syempre yung team play, malaki ang chance niya na magustuhan ng coaching staff. Sa panig naman ng fans, siguradong hati ang magiging reaction sa umpisa. May mga agad na ikukumpara siya kay Brownlee, pero meron din na magbibigay sa kanya ng pagkakataon dyan. Ang pinakamahalaga sa ngayon mga playoffs, hindi niya kailangan maging susunod na Brownlee. Kailangan lang niyang gawin ang trabaho niya at tulungan ang Barangay Ginebra na manatiling contender habang nagpapagaling ang kanilang resident import. Kapag nagawa niya yun mga playoffs, mabilis niya ring makukuha ang tiwala ng fans ng Barangay Ginebra.